And then we also need to discuss siguro yung mga issues na pwedeng kaharapin kapag magamit ka ng UV-Vis. So real deviations arise from changes on the refractive index on the analytical system. So actually medyo komplikado siya kung babasahin natin, pero gusto natin sabihin dito, i-double check natin yung spectrum ng ating mga sample, kasi minsan meron kang sabi ng journal mo or sabi ng standard method mo, dapat 390 nanometers halimbawa yung wavelength na i-input natin dun sa software. Importante kasi yun yung lambda max na i-specify mo, no? So minsan kapag may nangyari mga changes sa sample, umuusod yan. And pag umusod yung lambda max mo, pwede kang magkaroon ng issues doon sa quantitation. So, take note natin yan. Kasi nagbabago yung refractive index ng sample mo, analyte mo. Next naman, chemical deviation. So, minsan meron tayong may mga samples tayo na mabilis magbago yung form, no? Kapag na-expose sa temperature, tumaba yung temperature, tumaas yung temperature, o nagkaroon ka ng iba pang environmental pressures. So it can have shifts, no, dun sa kanyang equilibrium. Kapag nangyari yun, pwede rin maapektuhan yung analysis mo. So the bottom line here is that you need to make sure that your samples are stable kapag pinadala mo doon sa lab. Halimbawa, kung ikaw nag-prepare ng sapat, ganito yung temperature niya habang nagta-travel or habang pinapadala mo doon sa lab. Kasi ngayon, di ba, since pandemic, kung talagang gusto natin magpa-analyze, hindi natin pwedeng dalhin on our own. Most likely, magre-require na yung mga labs na ipa-courier mo siya. So, kung papadaanin mo din, especially kung galing ka sa malayong lugar, it would be best to indicate yung mga, ganitong mga issues with regards to your sample, ganitong mga sensitivities. So, another issue would be, ito medyo very common to, no, na hindi natin napapansin, na kapag nag-prepare tayo, na-dilute ko na, dissolve ko na yung sample ko, okay na to, salang ko na sa UV. So, importante malaman natin na pag may mga particulate, suspended particles, colloidal particles yung ating mga sample, we have to ensure that these are minimized or eliminated at best. Minimized at best, no, or eliminated kung kaya. Kasi, ang konseptong ginagamit naman natin dito yung Lambert's law, na sinasabi na yung path length, yung dinadaanan ng light. So, sa case ng cuvette, it's 1 cm typically, no, yung size, yung length ng cuvette. Kung siya, directly proportional sa absorbance ng light. So, pag ganun yung case, at may mga particles, masisira yung path ng light mo, hindi na diretso. So, kung anong mabasa mong reading dun sa instrument, hindi na siya tama. Kasi na-deflect yung light na dapat patagos lang dun sa sample. Okay. So, isa pa, ito medyo common sa mga teaching labs and yung mga universities, no? Siyempre talagang ang UV-Vis, since it's a very simple instrument to, navigate and to use. Yung cuvette, gamit na gamit. So, madalas talaga may mga scratches. Ngayon, ang tanong, ano ba ang epekto ng scratches natin? So, pag nagkaroon ka ng scratches doon sa cuvette, maapektuhan din yung light signal mo gaya nung kung paano naapektuhan yung light signal doon sa scattering natin kanina. So, take care of your cuvette. So, yun nga, slight imperfections, scattering losses will affect your analysis in UV-Vis.